Nagkalat na ang liwanag kinaumagahan nang magising si Teresa. Pabalikwas siyang napabangon nang maalala ang nangyari. Kasing bilis ng alaala ang maagap niyang pagsuri sa sariling katawan. Mapakla ang ngiting sumungaw sa kanyang bibig. Alanganing pasasalamat ang kahulugan dahil walang nararamdamang masakit sa katawan at ni isang pasa o galos ay wala. Iginala niya ang paningin. Si Victor ang hinahanap. Nasisiguro niyang ginamit nito ang kapangyarihan, kaya tila panaginip lang ang pagtilapon at pagsalpok niya sa kung saan. Naisip niya si David. Piping na itanong sa sarili kung napaano na, kung napahamak pa, kung napatay ba ni Victor. Nailing siya. Pinahinahon ng sarili sa pangangatwirang tauhan ito ni Victor, kaya siguro naman ay di gagawin ng ganon. Nahumupa na ang galit ni Victor na binalaan lang ito, pinarusahan, ngunit bibigyan pa rin ng isang pagkakataon. Sumagap siya ng hangin at saka tumango-tango bilang pangungumbinsi sa sarili. Kahit pa nga sa isang bahagi ng utak ay naroon pa rin ang pagtanggi. Umahon na siya sa higaan. Gusto niyang makatiyak. Humahangos siyang naglakad palabas. Mabilis siyang nakarating sa labas ng kastilyo. Mula sa malayo, natanaw niya ang dalawang dilag na may pulang mga mata. Naramdaman siya ng mga ito. Nilingon siya. Ngunit bahagyang nakayuko na tila ba iniiwasang makasalubong ang kanyang tingin. Napabuntong hininga siya at nagpasyang isang tabi na muna ang pagtataka. Malumanay niyang tinanong kung nasaan si Victor at kung nakita ba ng mga ito si David. Nagkatinginan ang dalawang babae. Hindi sumagot at sa halip tumalikod pa sa kanya. Kinabahan siya. Hindi na uli siya nagtanong. Alam niyang hindi magsasalita ang mga ito. Lakad takbo ang ginawa niya papunta sa hardin. Natanaw niya ang inang nagwawalis sa damuhan. Inilang hakbang niya lang ang pagitan nilang dalawa. Humihingal na siya nang itanong dito kung nasaan si Victor. Ngunit gaya ng dalawang unang napagtanungan, wala ring naisagot ang kanyang ina. Bumalik siya sa kastilyo, sa kusina. Nagbabaka sakaling naroon si David. Iwaksiman sa isip ay gumapang na ang takot sa sistema niya. Naisip na baka tuluyan itong pinaslang ni Victor. Napahawak siya sa dibdib nang matagpuan si David sa kusina. Bagaman nakatalikod at abala sa paghahanda ng pagkain, alam niyang ito nga ang binata. Napausal siya ng pasasalamat dahil buhay ito. Isinigaw niya ang pangalan nito. Pumihit naman ito paharap sa kanya. Patakbo siyang lumapit at mahigpit itong niyakap. Nakangiti siyang bumitiw sa binata. Bahagyang lumayo at sinuri ang pinsala nito. Pinag-alala mo ko. Mabuti naman at walang masamang nangyari sa'yo. Magsasalita pa sana siya nang makarinig ng mga yabag na papalapit. Kasabay nun, ang baritonong tinig. Hindi ka ba magpapasalamat sa akin, Teresa? Iniligtas ko ang buhay mo at ang buhay ng iyong kalaguyo. Malamig na sabi ni Victor, ngunit kay David nakatingin. Nakalarawan sa anyo at sa berdeng mga mata ang pinipigilang galit at paninibugho. Kumunot ang noo ni Teresa sa tinura ni Victor, ngunit mas piniling manahimik. Kung hindi nito magugustuhan ang maririnig, ay posibleng pagmulan na naman ng gulo. Tinalikuran niya si David at sinimula ng paghakbang palabas sa kastilyo.
Siya na ang iiwas. Hindi pa siya tuluyang nakalalayo nang muling magsalita si Victor. Sa oras na maulit-uli ang nangyari kagabi. Babala sana nito, ngunit hindi na natapos dahil nagtatakbo na si Teresa. Tutup pa ang magkabilang tenga. Napanganga na lang si Victor, alanganing maiinis o matatawa. Naiwan ang dalawang binata na parehong hatid ng tanaw ang papalayong dalaga. Kinahapunan, napagpasyahan ni Teresang maligo sa banyo ng silid. Ibinabad niya ang katawan sa maligamgam na tubig. Pakiramdam niya'y hapong-hapo siya. Pumikit siya at ninamnam ang tubig. Naginhawahan siya hanggang sa hindi na namalayang maidlip. Nang maalimpungatan ay madilim na sa labas, kaya naman nagmamadali siyang umahon at nagbihis. Naisipan niyang puntahan ang ina at kapatid. Napakunot ang noo niya nang malayo pa lang sa silid ng mga ito ay nauulinigan na niya ang iritadong boses ni Victor. Galit ang tonong gamit habang pinagsasabihan ang kanyang ina. Napabilis ang kanyang paghakbang palapit. Labag man sa kagandahang asal ay bahagya niyang idinikit ang isang tenga sa dahon ng pinto upang mapakinggang maigi ang usapan sa loob. Masusunod po, Panginoon. Sinisiguro naming hindi na po mauulit. Hinging paumanhin ng kanyang ina. Nasa himig ang takot at pagmamakaawa habang patuloy naman si Victor sa hindi kaaya-ayang pananalita. Umakyat agad ang dugo sa ulo niya. Pabigla niyang binuksan ang pinto. Otomatikong huminto si Victor sa pagsasalita. Tumayo naman mula sa pagkakaluhod sa harapan ng binata ang kanyang ina na tila ba wala lang. Natila siya pa ang mali ng pang-intindi sa narinig. Ano to? Ano ba talaga ang nangyayari? Naitanong niya sa sarili. Nagbabagang tingin ang ipinukol niya sa binata. Ganun din sa kanyang ina. Gusto niyang kumprontahin ang ina kahit pa nga alam niyang hindi nito sasagutin at magmimistulang pipi. Hinawakan ni Victor ang braso niya. Pumiksi siya, ngunit muli siyang hinawakan. Puwersahan siyang iginiya palabas. Pumiglas siya at nagtangkang kumawala, ngunit walang nangyari. Sapilitan siyang nahila patungo sa kanilang silid. Pasalya siyang inihiga ni Victor sa kama. Tinangka niyang tumayo, ngunit nahawakan siya sa magkabilang balikat at diniinan patulak. Pati hayang lumatag ang katawan niya sa malambot na kama, habang nakadaga naman ito sa kanya. Nakaramdam siya ng takot sa kagaspangang ipinapakita nito. Nang bumaba ang mukha nito sa kanya, mabilis niyang iniilag ang mukha. Nabigo ito sa tangkang paghalik sa labi niya, ngunit hindi ito napasuko ng ginagawa niyang pagpiglas at pag-iwas. Nagpasaklolo siya sa ina ngunit nasakop ni Victor ang kanyang bibig. Habol niya ang hininga, kung kaya nagdamot ang tinig. Limitado ang kanyang paggalaw dahil nakadiin ang kamay nito sa magkabila niyang pulso na nagawang itaas sa kanyang ulunan. Napakalakas nito. Hindi niya magawang kumawala. Naging napakabigat ng katawang nakadagan sa kanya. Nawala ng saysay ang panlalaban niya. Nang maramdamang bumaba sa bewang niya ang humihimas nitong palad, ay lalo siyang natakot. Mailulugso nito ang kanyang puri. Hindi siya tumigil sa pagpiglas hanggang sa manghina siya. Namigat ang kalamnang nagmistulang bakal. Hindi na maiangat, hindi na maigalaw man lang. Wala na siyang magagawa pa.
Hindi na niya ito mapipigilan sa gustong gawin. Tahimik na lang siyang napaluha, lalo na nang maramdamang naglalandas ang kamay nito sa kanyang mga hita. Si Victor, tila wala na sa sarili. Mistulang pinupunit ang kanyang laman sa ginagawang pagpiglas ng dalaga. Sa tuwing umiiwas sa kanyang halik, ay waring binabayo ang kanyang dibdib. Hindi niya matanggap ang pagtanggi nito. Dahil sa nararamdaman ay nanlisik ang berde niyang mga mata. Kung puot para sa dalaga o para sa sarili, siya lang ang nakakaalam. Maya-maya pa'y lumamlam ang kanyang mga mata. Pumusyaw ang liwanag mula sa berdeng kulay. Natigilan si Teresa nang ihinto ni Victor ang ginagawa. Bahagya nitong inilayo ang sarili at hinagod ng masuyong tingin ang kanyang mukha. Nagtama ang kanilang paningin. May kung anong damdaming kumudlit sa puso niya nang makita ang namumuong luha sa mga mata nito. Mabilis niyang sinaway ang sarili. Nasambot niya ang lakas at agad itong itinulak. Tuluyan itong umahon mula sa pagkakadagan sa kanya at tila musmos na batang naupo sa sahig. Malungkot nitong tinanong kung bakit sa tuwing hahalikan siya, takot ang una nitong nababasa sa kanyang mga mata. Sandali siyang natigilan. May kurot sa puso ang himig nito, puno ng pagdaramdam. Napaisip siya, dahil ba sa ginawa nito sa mga magulang niya, sa mga kababaryo, sa kanya? Nakagat niya ang pang-ibabang labi dahil wala sa mga iyon ang dahilan kung bakit. Ang totoo'y nalilito din siya sa nararamdaman. Pipi niya ring naitanong kung bakit nga ba. Iniiwas niya ang paningin sa nagluluha nitong mga mata. Nagpawala siya ng malalim na buntong hininga at simikap baliwalain ang kakaibang damdaming muli na namang umahon sa kanyang puso. Nang mga sandaling yun, gusto niya itong lapitan, yakapin, at ipangakong mananatili siya sa piling nito habang buhay, na ito ang nagmamay-ari sa kanya. Naigtad siya sa bulong na yon ng isip. Marahas niyang ipinilig ang ulo. Isang malaking kalokohan ang inuutos ng damdamin niya. Imposible. Hindi niya mahal si Victor. Hindi. Nako, Teresa, nalilito na rin kami sa eksena niyo ni Victor. Ano ba talaga, te? Laban ba o bawi? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bye!